On today's episode, financial literacy for farmers is as important as their businesses. Find out how financial literacy helps one in budgeting your income versus your expenses. Ihanda ang sarili sa mga paraan kung paano maging financially literate with the help of Cantilan Bank. Your friendly community bank is here with Cantilan Bank. Unleash the maximum potential of your pigeons by cleansing their respiratory system with Optidox. For micro-entrepreneurs, budgeting and handling their income is one of the main problems they face each day. Being financial literate is a must in obtaining the positive outcome of your business. Ano nga bang dapat malaman at tandaan sa financial literacy? Let's all find out. Financial literacy is mainly the knowledge of proper handling of money. Ang pagiging financial literate ay nakakatulong sa wastong paggamit ng income na nakukuha ng mga farmers every harvest. Financial literacy is basically money management. It's the proper way kung paano mo i-manage yung pera mo in such a way that hindi siya nawi-waste. Bago pa man ma-introduce ang financial literacy sa mga farmers, madami na mga problema ang kanilang hinarap upang itaguyod ang kanilang hanap buhay. Ang pagpapahalaga sa kanilang kinikita ay isa sa mga pangunahing problema na pilit nilang nilalabanan. Hindi nila alam kung ano ang value ng money. Once nagkakapera sila, they immediately lahat nun igagastos nila. Bili sila ng maraming damit kaagad, kahit na ukay-ukay, bibili ng kahit na ano, magpipiesta, makikipag-inuman, magdamag sa sugal. So, hindi nila actually alam kung paano nila gagamitin yung money, to which actually we don't blame them. Kasi hindi rin naman din sila na-educate before pa kung paano gagamitin once magkakaroon sila ng pera. Isa ring problema ng mga farmers ang pagkakaroon ng maliit na puhunan upang makapagsimula ng kanilang negosyo. Kulang sa kapital kasi sobrang dami ng palay, hindi maka-cope up yung sarili naming pera. Kung wala kang puhunan, hindi ma-stagnant ka lang doon sa kapital na yun. Hindi mo pwedeng, ang market mo kulang, so kasi malaki ang demand ng rice. Kaya kailangan malaki din yung yung supply. Dahil sa maliit ang puhunan, napipilitan ng mga farmers na umutang sa mga informal lenders o yung mga nagpapautang na nagpapatong ng malaking interes. Samantala nang nagsasaka kami, malaki ang diferensya sapagkat nakapangutang kami sa labas sa mga tao, yung mga namumuhunan, napakalaki po ng porsyento. Halos 50% ang itinubo. Halimbawa, nangutang kami ng 1,000. Babayaran namin yun ng 2 sako at kalahati na palay. Ay 2 sako at kalahati, halos nagkakalagay na ng mahigit 2,000. Madaming paraan upang makontra ang pagiging financial illiterate. Educating farmers is the key in alleviating financial illiteracy in the small-time business scene. Itinuturo sa mga farmers ang tamang pag-budget ng pera, which is the main essence of financial literacy. We teach them basic budgeting. Magkano ba dapat yung expenses for food, for health, for education, and after that, we campaign for savings. That it is very important for these people to save kasi hindi naman natin nasa schedule ang emergencies at saka accidents. Being financial literate brings benefits not only for you but also for your community. Having the knowledge of proper income management will teach us discipline sa pagbalanse ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. If in one day you smoke like for as much as 20 pesos, you can save, gawin mo na lang 15 pesos. Ganon. Kung nagsusugal ka and you spend like for one day, nagsispend ka, bumibili ka ng ticket ng sweepstakes, lotto, say for 50 pesos, gawin mo na lang 40 pesos. So in one day, hindi mo alam, nakaka-save ka ng say 30 pesos or 50 pesos, and then ita-times namin yan into this number of days, this number of weeks, months. So mas na-appreciate nila yon. Malaki din ang iusad ng inyong negosyo if you are financial literate.
Hindi magiging stagnant ang status ng inyong business dahil madami kang pwedeng ipundar para maganda ang status ng inyong hanap buhay. Nag-upgrade kami ng aming rice mill, gagaya ng mga mamahalin na mga polisher sa bigas para maka-compete din kami doon sa ibang mga rice mill na maganda yung result ng rice. Kasi pag hindi mo i-upgrade yung rice mo, mabibitin ka rin sa market kasi hindi maganda yung quality. So, namili kami ng mga machines na pang polish ng rice, yung buo, tsaka puputi yung rice. Magandang quality. Kaya medyo gumanda rin yung market. Being financial literate does not require an expensive school or a complicated curriculum para malaman ang kabuuan ng disiplinang ito. Ang kailangan lang tandaan sa financial literacy ay alamin kung ano at saan dapat ilaan ang pera na iyong kinita. It's really important na we should be educated about finances kasi wala to sa school. Wala to in formal school, sa curriculum wala siya talaga. And it is important na kailangan they will be educated kasi they become a great help to the community. If you are financially literate, kunyari magkakaroon ka ng business. If you have your business, you will be able to help in the development of the economy of the community. Thereby, in a greater aspect, nakakatulong ka na rin sa country mo.